Cellbox. Si Lexie isang babaeng binayaran ng malaking halaga upang tigilan ang kasal ng lalaki, ngunit sa hindi sinasadya ay maling kasal pa lang napigil niya. Pinagsigawan pa niya sa maraming tao na siya ay isang buwang buntis. Sa kasalanang nagawa ay tinangkapan niyang tumakas, ngunit hinabol siya ng bilyonaryo at kinaladkad pabalik ng simbahan upang pakasalan. Pagkatapos ng kasal ay inuwi siya nito sa isang mansyon at doon niya nalaman na ayaw rin pala ng groom na maikasal sa babaeng bride at inalok pa siya nito ng halaga bilang pagpapatuloy sa kanilang nasimulan. Pumayag kaya si Lexie sa nais nito at matatapos lamang ang kanilang ugnayan kapag nakita na ng binata ang babaeng gusto niya. Sa pagsasama ng dalawa ay kapwa nahulog ang kanilang damdamin sa isa't isa. Sa bawat araw na magkasama ay hindi napigilan ng binata ang kanyang sarili na siilin ng mga halikang dalaga na siyang ikinagulo ng kanyang puso sa kung sino nga ba ang iniibig niya. Si Lexie ba o ang babaeng hinihintay niya? Nang malaman ni Lexie ang tungkol sa binata at sa childhood sweetheart nito, ay nasaktan ang kanyang puso, pero wala siyang karapatang masaktan dahil yun lang naman ang papel niya sa buhay ni Leonardo, ang maging props. Isang araw ay bumalik ang childhood sweetheart ng binata at ito ang dumurog ng husto sa puso ng dalaga. Sa pagkakataon ba nito ay tuluyan ng matatapos ang kanilang ugnayan? Paano ang kanilang pusong hindi pa nalilinawan? Tuluyan na ba nilang palalayain ang isa't isa? Saan na naman kaya ako rarakit neto? Ang hirap kumita ng pera. Wika ni Lexie sa kanyang sarili habang dala-dala ang tools para mekaniko. Nagsara kasi ang pinapasukan niyang shop, kaya wala na naman siyang trabaho sa loob ng ilang araw, hanggang magkaroon na naman siya ng bagong mapapasukan. Sa gitna ng paglalakad ni Lexie, ay lingid sa kanyang kaalaman na may isang babaeng nakamasid sa kanya at agad siya nitong tinawag. "Miss! Hey, miss!" Tawag nito sa dalaga. Dahil hindi makuha ang atensyon ni Lexie, ay bumaba ang babae mula sa kotse nito at hinarangan ng daanan ni Lexie na siyang ikinagulat ng dalaga. "Sino ka? Nasiraan ka ba?" Agad niyang tanong sa babae at umiling ito. "Ayun naman pala eh, tabi nga at dadaan ako." Dugtong niya. "No, actually, hindi ko kailangan ng mekaniko. But I do need your service." "Ma'am, ang pagiging mekanika lang ang alam ko, kaya wala na akong ibang serbisyong maibibigay." Sagot niya, tinalikuran nito. "Wait!" Pigil nito. "Please, I need your help. I badly need your help. I'm willing to pay you 100,000. Tulungan mo lang ako, please." Pakiusap nito at seryosong napatitig si Lexie rito. "Bueno, malaking pera. Gusto ko yan. Ano bang tulong ang kailangan mo?" Tanong niya. "Pwede bang sa loob ng kotse natin to pag-usapan?" Kagaya ng pakiusap ng babae ay pumasok sila sa loob ng kotse at doon nila pinag-usapan ang lahat. "Nandito na tayo. Ano bang serbisyo ang gusto mo?" Tanong niya sa babae. "Pigilan mo lang ang kasal ng boyfriend ko bukas." Sagot nito at agad na tumaas ang kilay ni Lexie. "Ako? Bakit ko naman gagawin yun? Tsaka ikaw tong girlfriend. Bakit hindi na lang ikaw ang pumigil?" "I can't do that. Hindi nila pwedeng malaman na ako ang may gustong pumigil ng kasal. I am pregnant with my boyfriend's child, pero pinakasal siya sa iba. Please, help me. Help me and my baby. I will add 50,000 more. Tulungan mo lang ako, pakiusap." Mangiyak-ngiyak nitong sambit at naawa naman si Lexie rito. "Mahal na mahal mo ang boyfriend mo, no? Sige, tutulungan kita." Sagot niya rito. "Salamat, maraming salamat. Bukas ang kasal niya sa oras ng 9:00 ng umaga. Sasabihin ko sa'yo ang address. Don't worry. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan."
Sagot nito sa kanya at bahagya pa silang nag-usap. Kinabukasan ay sumapit na ang araw para sa pagpigil ni Lexi ng kasal. At kay raming tao ang dumalo sa kasalang yun. At parang hindi basta-basta ang kasal. Habang nagtatago siya sa likod ng kotse, ay nakatanggap si Lexi ng text mula sa babae kung nasa harap na ba siya ng simbahan. Kaya't sinagot niya ito at ipinaubayan na nito ang lahat sa kanya. Nagmasid si Lexi sa buong paligid at hinintay niyang makarating ang bride sa groom nito. At nag-umpisa na ang pari sa pagbubuklod sa dalawang taong nasa harap ng altar. Wala bang kahit na sino sa inyo ang nandirito para tumutol sa kasal? Anunsyo nito at nagtingin sa mga tao isa-isa. Kung ganoon, umpisahan na natin. Dugtong nito. Akmang magsasalita pa sana ang pari nang biglang isang babae ang sumigaw. Itigil ang kasal! Sigaw ng babae. At abot ito sa kanyang ngalangala. Sabay na napalingon ang mga taong nasa loob ng simbahan kay Lexi. Kabado man ay kailangan niyang panindigan ang kanyang ginawa. Kahit na parang hinihila pataas ang kanyang kaluluwa sa labis na kaba. Who is she, Leonardo? Don't tell me na hindi pa nga tayo tuluyang kinakasal ay nagloloko ka na. Wika ng babae. Kitang-kita ni Lexi ang nangingilid na luha sa mga mata ng bride. At naaawa siya rito. Naaawa siya sa babaeng humihingi ng tulong sa kanya. Pero hindi niya naisip ang damdamin ng isang babaeng ikakasal. Gayon pa man ay huli na para umatras. I don't know who she is. Sagot ng binata. Ngayon, hindi mo na ako kilala. We share the same bed many times, Leo. Umaakting niyang wika at pinipilit na may lumabas na luha mula sa kanyang mga mata. Habang ang bride naman ay nasasaktan habang galit sa groom nito. Ang lakas ng loob mong itanggi na hindi mo kilala ang babaeng yan. But she's calling you with your nickname. You're such a liar. Sambit ng bride. Sabay malakas nitong hinampas ng bouquet sa pagmumukha ang binata. I really don't know her. Muling tanggi ng binata. Now, you're still lying? I can't believe that I'm gonna marrying an asshole. Wika ng bride. At handa na itong mag-walk out nang biglang nagsalita ang ama ng bride. Celine, listen to me. This girl is just a pastime for your soon-to-be husband. You don't need to worry kasi ikaw naman ang pakakasalan. Walang kahit anong pananagutan si Leonardo sa kanya, kaya tuloy ang kasal. Wika nito at ibinaling ang atensyon kay Lexi. Darling, I know pera lang ang habol mo. We will pay you after this ceremony a big amount. First, leave this wedding immediately. Utos nito. Kailangan ni Lexi na maging matagumpay ang kanyang arte. Kaya't hinimas niya ang kanyang tiyan at direktang tinignan sa mga mata ang matandang mayaman. Diyan ka nagkakamali. Mahal namin ni Leo ang isa't isa at kailangan ko ang ama ng anak ko. Anunsyo niya na siyang ikinagulat ng mga tao, maging ang ama ng bride. Anong sabi mo? Buntis ako at ang groom ng bride ninyo ang ama ng dinadala ko. Pagsisigawan niya at maging si Leonardo ay nabigla rin. What did you say again, woman? Wika ng isang matanda at inaapak nito ang sapatos nito sa red carpet. What did you say? You're pregnant. Muling tanong nito. At sunod-sunod na napalunok ng kanyang sariling laway si Lexi. Sa mukha ng matanda ay batid niyang ito ang ama ng groom at halos carbon copy ang dalawa. Opo, buntis po ako 1 buwan na at siya ang ama. Sagot niya at pinilit na huwag mabasag ang kanyang boses sa kaba. Humarap ang Don sa anak nitong si Leonardo. Sabay walang habas na sinapak sa mukha ang anak na kinagulat ng lahat. You're such a shame, Leonardo. Nakakahiya ka. Ikaw ang tagapagmana ng Cavendish Corporation. At alam mo nang lahi mo ay mahalaga. Anong balak mo, Leonardo? Ang magkalat ka ng magiging bastardo at bastarda mo. Galit na galit nitong wika sa anak at nagkagulo ng magkabilang kampo.
habang si Lexi naman ay nakatulalang nakatayo mula sa kanyang kinatatayuan. Dahil parang hindi tama ang nagawa niya. Ang bride ay umiiyak at nag-walk out, habang siya ay tila parang hinipa ng isang malamig na hangin sa buong katawan. Leonardo Cavendish ang pangalan niya? Hindi ba dapat Leon Lucina? Tanong niya sa kanyang isipan. Hindi kasi nagtutugma ang pangalang sinabi ng dalaga sa kanya at sa pangalan ng groom na nandito. Pero tiyak niyang tama naman ang simbahan na kanyang napuntahan. Habang abala sa pagsasagutan ng dalawang kampo, ay nakatanggap ng text si Lexi, kaya't kaagad niya itong binuksan. Lexi, umalis ka muna dyan. Nagbago ang oras. Mamaya pang 3 PM ang kasal ni Leon. Tila nahulog ang mundo sa ulo ni Lexi nang mapagtanto ang kanyang kamalian at isang magandang relasyon ang kanyang nasira. Gusto niyang sumingit sa pag-uusap ng mga ito at humingi ng tawad at magpaliwanag, ngunit hindi niya alam kung paano niya iyon gagawin. Gayong sumisiklab ang apoy sa magkabilang partido. Leonardo, I want you to fix this huge problem na binuo mo. Do it right, bago pa maapektuhan ang kumpanya natin. And here, listen to me carefully. Ayaw ko nang may bastardo sa pamilyang ito. Mariing wika ng Don sa anak habang si Lexi naman ay tumakbo palabas ng simbahan. I'm sorry, Papa. I will fix this problem, I promise. Sagot ng binata sa ama, ngunit nagdidikit lang ang bagang ng Don sa anak niya. I don't want a promise. Just do it. Wika nito at napayuko na lamang si Leonardo. Yes, Papa. Tanging sambit niya at agad na hinabol ang dalagang tumakbo. Hindi kilala ni Leonardo ang babaeng pumigil sa kasal niya. Ngunit ang kahibangan nito ay dapat niyang pasalamatan dahil hindi siya naikasal sa babaeng hindi niya gusto. Ngunit ang sobrang drama ng babae kanina ay naging daan para maging komplikado ang lahat. Miss. Tawag niya sa dalaga na panayang takbo mula sa kanya. Habang si Lexi naman ay kay tuli ng takbo dahil natatakot siya sa maaaring sabihin ng binata. Panayang lingon niya rito. Tinititigan kong nawala na ito at bahagya siyang nakahinga ng maluwag nang hindi niya na ito natanaw. I said wait. Mariing bigkas ng binatang humarang sa kanyang harapan. Nang tingalain ito ni Lexi, ay halos mahimatay siya sa matangkad na binata. Nang mapagtantong ito ang binatang kanina pa niya nilalayuan. Stop running away from me. You have to come back with me sa simbahan na yon, woman. Mariin itong bigkas at buntong hiningang halos maiyak ang dalaga. Sir, ayoko po. Patawad po talaga. Ano po kasi mali ako ng oras at ibang kasalang napigil ko. Sir, patawad po. Paumanihin niya rito at bumuga ng malalim na hininga ang binata. Sorry is not enough. You already ruined my wedding. Sir, patawad po talaga. Sige po, babalik po ako rin sa simbahan at ipapaliwanag ko sa kanila ang lahat. Aaminin ko ang lahat sa kanila, sir. Do you think you can fix everything for a simple explanation? You're not explaining yourself sa mga bata. At ang mas malalapay, isinigaw mo pa na buntis ka. Now, everyone believes you, so be it. Be my wife and carry my child. Po, hindi po pwede. Really? Hindi pwede? You made a mistake, and you need to pay for it. You have 2 options, woman. Be my bride now or live in jail. Tell me which one you choose. Dahil pwedeng-pwede kitang kasuhan sa ginawa mo sa akin ngayon. Anito sa kanya at hindi nakasagot ang dalaga. Gusto pa niyang mamuhay ng normal at gusto pa niyang mamuhay ng malaya. Ayaw niyang makulong. Bagaman hindi pa siya nakakasagot, ay hinila na ng binata ang kanyang kamay pabalik ng simbahan. Wala siyang nagawa kundi ang sumumpa sa simbahan kasama ito. Matapos ang kasal ay isinakay siya ng binata sa kotse at inuwi siya nito sa mansyon at kay raming tumatakbo sa kanyang isipan.
Saglit siyang napigil sa paglalakad at nilingon siya ng binata. Yes. Anything you want to say? Agad nitong tanong at diretsahan niya itong tinitigan sa mga mata. Bakit ba kailangan nating umabot sa ganito? Hindi mo naman kailangan na ikasal sa akin eh. Pwede mo namang habulin ang bride mo at yun ang pakasalan mo, hindi ba? Aniya rito. Okay, let me remind you. Everything, and let me tell you everything. Una, pumasok ka ng simbahan. Sumisigaw na itigil ang kasal. Sa ganyang paraan, hindi talaga matutuloy ang kasal ko. Second, sumigaw ka na buntis ka. At lahat ay galit na galit sa akin, including my dad. Third, I am Leonardo Cavendish. Bilang isang tagapagmana, ay bawal akong magkalat ng lahi ko. Kaya higit kaming nag-iingat. At kung maaari ay sa isang elegante, mayaman, at negosyanteng babae kami ikakasal. But you're here, ruining my wedding. Anito at napanganga ang dalaga at muling napagtanto ang laki ng kanyang kasalanan. Patawad. Well, it's okay. You're my savior. Saad ng binata na siyang ikinakunot ng kanyang noo. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa katayuan ko sa buhay, ay wala akong kalayaan na mamili ng babaeng gusto ko. So, I wanna make a deal with you. Anito. Ano? Kung ganun, ginamit mo lang ako? Ang totoo ay ayaw mo ring makasal sa bride mo? Tapos kung makasisi ka sa akin, parang kasalanan ko ang lahat? Ayoko, uuwi na ako. Aniya takmang tatalikod siya nang muling nagsalita ang binata. You can't do that, Lexi. Anito at nilingon siya ng dalaga. At bakit hindi pwede? My family will keep hunting you. The moment na iiwan mo na ang mansyon na to. My dad believes na buntis ka. Kaya kapag nawala ka sa mansyon na to, hahanapin ka nila for the sake of my child na dinadala mo raw. Mayaman ako, Lexi. Mayaman ang pamilya namin. Kaya madali ka lang mahanap. At kapag nagkataon na malaman nilang ginulo mo lang ang dapat ay kasal ko. At kapag nalaman nilang hindi ka buntis, at ikaw at ako ay walang ugnayan, I'm afraid that I can't help you, Lexi. I am sure that they will put you into jail for forever. Do you want that? Aniya sa dalaga. At bagsakang balikat na napabuntong hininga si Lexi. Pwede bang sa ibang paraan ako magbayad? Gawin mo kung katulong o ano? Well, acting like my wife is the best way for you to pay. You will be my wife hanggang sa makita ko ang babaeng gusto ko. Mas madali din kitang mapapangalagaan kung nasa tabi kita to keep my secret. Don't worry. You are not doing this for free. I am paying you 1,000,000 pesos card of cash. Whatever you want to help you in the future before we part ways. But now, my dear, manatili ka muna rito sa pamamahay ko until my family believe that we love each other, kagaya ng ipinagsigawan mo sa harap ng maraming tao, okay? Anito. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang pumayag sa lahat ng sinasabi ni Leonardo. Dahil palagay niya ay wala na rin siyang kawala sa butas na siya mismo ang lumikha. Manang Fe! Tawag ng binata sa kasambahay at agad naman itong lumapit. Yes po, sir. Please escort Lexi sa magiging kwarto niya. At Manang, narinig mo ang lahat ng pinag-usapan namin, hindi ba? Opo, sir. Kung ano man ang narinig mo ay gusto kong panatilihin mo itong lihim. Maliwanag ba? Maliwanag po, sir. Sagot nito at ibinaling ang atensyon sa dalaga. Ma'am Lexi, dito po. Sumunod ang dalaga sa yapak ni Fe at dinala siya nito sa isang malaki at magarang kwarto. Palagay ni Lexi ay kasing lawak na yata iyon ng buong pamamahay, ang naturang silid na yon. Madam Lexi, ito ang kwarto mo at kung may kailangan ka ay tawagin mo lamang ako. Sambit ng katulong at tinanguan niya ito. Sige po, maraming salamat. Sagot niya, bago umalis ang kasambahay.
Sa kabilang banda naman ay panay ang tingin ni Leonardo sa isang mahalagang bracelet na kay tagal niya ng kapiling. Ang bracelet na iyon ay isang kakulangan ng pangako kasama ang isang babaeng kay tagal niyang inaasahang muling makita. Nasaan ka na kaya ngayon? Iniisip mo pa ba ako? What takes you so long para bumalik sa akin? Aniya sa kanyang isipan, habang nasasabik na muling makita ang babaeng 5 taon na niyang hindi nakikita. Kinabukasan habang tulog na tulog pa si Leonardo, ay naalimpungatan siya sa isang malakas na kalampag ng katulong. Sir! Sir! Gumising na po kayo, sir! Taranta nitong wika at kulang na lang ay basagin na nito ang pinto. I'm still sleeping, Fe. Pwede bang iwanan mo muna ako rito? Wika niya at hinihila pa ng antok ang kanyang mga mata. Sir, tama na po ang tulog. Nasa baba ang Don. Ulat nito. Sa isang iglapay agad na bumalik ang kaluluwa ng binata sa kanyang katawan. At dali-daling bumangon sa kanyang kama. Sabay binuksan ang kanyang pintuan. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, Fe? Nasaan na si Papa? Nasa baba po ang Don. Kakatawag lang niya sa akin at nais niya kayong kamustahin. Pero hindi ko naman sukat akalain na nasa labas na pala siya. Sagot nito at napahilamos ng kanyang sariling muka ang binata. This is bad. Where is Lexi? Tulog pa po. Oh my lord, he's coming. Tanging wika ng binata nang makitang papasok ng mansyon ng kanyang ama. At dali-dali niyang binuksan ang pintuan ng dalaga at agad itong binuhat. Sandali, anong ginagawa mo? Teka lang, bakit wala kang damit? Tarantang wika ni Lexi nang makita ang binatang walang ibang kahit na anong suot kundi boxer lamang. Don't worry, wala ka ring bra kaya we're equal. Aniya rito. Napatingin naman si Lexi sa kanyang katawan at napagtanto niyang wala nga pala siyang bra. At bawat hakbang ni Leo ay siya ring pag-alog nito. Ibaba mo nga ako? Nambabastos ka ng libre. Aniya. At mabilis ang tinakpan ng kanyang dibdib gamit ang kanyang 2 palad. I am afraid that I can't do that, Lexi. We don't have enough time. Dad is here to watch us. Kaya ipakita natin sa kanya na mahal natin ang isa't isa. Aniya. At takmang magsasalita na sana ang dalaga nang sunggaban niya ito ng halik sa labi. Gulat man si Lexi ay napapikit na lamang siya nang marinig niya ang boses ng Don mula sa baba ng hagdan. Great, I see. Hindi pa kayo tapos sa honeymoon ninyong dalawa. I guess, mali ako ng pagdating. Masigla nitong wika at umaktong parang nagulat ang dalawa. Papa, you're here. Acting ni Leonardo at marahang ibinaba ang dalaga. Papa, dapat nagsabi ka na darating ka para napaghandaan ka namin ng asawa ko. Kung hindi mo natatanong, Papa, Lexi is my best cook. Papuri niya sa dalaga at bumaba ito ng hagdan. Habang si Lexi naman ay binigyan ni Fe ng roba pantakip sa bakat nitong katawan. Kaagad itong isinuot ng dalaga at sinundan niya ang yapak ni Leonardo. Good morning, Papa. Bati niya at ngumiti ang Don. Lexi, darling, talagang pinapainit mo ang anak ko ah. At first, ayaw kong maniwala na minahal ka ng anak ko. But now, I can see it clear kung bakit. Alagaan mo ang anak ko, Lexi. And I am expecting to see my grandchild soon. Nga pala, I want to make sure na safe palagi ang apo ko. Kaya I will hire a private doctor for you. Saad nito at hinimas-himas ang kamay ng dalaga. Napatingin naman si Leonardo sa dalaga at pekeng napangiti sa ama. Dahil hindi pwedeng may private doctor si Lexi mula sa Don. Dahil tiyak niyang katapusan na nilang pagpapanggap. Papa, you don't need to hire a private doctor for Lexi. Kasi nakapag-hire na ako, Papa. Agad na paluswat ni Leonardo sa ama. Really? That's my son. I expected you to take care of Lexi at ang magiging apo ko. Lexi, anak. Tell me kung hindi ka inaalagaan ng anak ko. Dahil kahit anak ko siya,
ay ako mismong kikitil ng buhay niya para sa'yo. Wika ng Don, at kinakabahang napangiti si Lexi. Papa, mabait naman po sa akin si Leonardo. Isa po siyang huwarang asawa, at wala na po akong mahihiling pa. Di ba, honey? Malandi niyang wika at hinaplos ang matigas na dibdib ng asawa. Sa kanyang paghapuhap sa dibdib nito, ay bigla naman itong kinabig ang kanyang baywang palapit sa katawan nito. Dahilan upang mas mapatitig siya sa kagwapuhan ng binata. Napakabrusko ng boses nito. Napakalalim at laki ng Adam's apple. Tipong kada salita nito ay naninindig ang kanyang balahibo sa kakaibang karismang taglay nito. Ang kanyang palad ay mas ninanamnam pang masarap na dibdib ng binata. Sabay na paliyad siya nang higpitan pa nito ang pagkakahawak nito sa kanyang baywang. Sabayan pa ng kaibilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Papa, I'm a man. Kaya sisiguraduhin kong maayos ang mag-iina ko. Di ba, honey? Sagot ni Leonardo. Yes, honey. Sagot niya at napasinghap siya nang siili na naman ito ng isang mainit na halik ang kanyang labi. Pikit matang nilasap niya ang halik na yon, na tila ba'y hinihila nito ang puso niya at kaluluwa. Tipong kada halik nito ay parang nangihigop ng kanyang lakas. Nang makita ng Don ang kaswitan ng dalawa ay muli itong napangiti. I am happy na makita kayong dalawa na masaya. Anyway, within 2 weeks ang opening ng isang hotel natin, Leonardo. Kaya asahan ko kayong dalawa ni Lexi. Yun lang at hindi na rin ako magtatagal. Saad nito bago umalis. Nang lumisa ng Don ay napasuklay ng kanyang buhok ang binata. At hinawakan ng magkabilang balikat ng dalaga. Lexi, I'm sorry. It feels like I just need to kiss you. Kailangan kasi nating ipakita kay Papa na okay tayo. Kaya nagawa ko yon. If you're angry, slap me as hard as you can. Forgive me, Lexi. Aniya sa dalaga ngunit, nanatili lamang itong tahimik at nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, Leonardo. Hindi naman ikaw ang first kiss ko. Aniya sa binata tsaka ito tinalikuran. Habang binabaybay ni Lexi ang hagdan pabalik sa silid, ay hawak-hawak niya ang kanyang labi na paulit-ulit na inangkin ng binata kanina. Ang totoo ay, first kiss niya si Leonardo. At hindi lang niya alam kung paano sasagot sa sorry nito. Gayong nagustuhan niyang mga halik na yon. Halik na tila ay hindi na niya malilimutan kailanman. Habang si Leonardo naman ay nakasunod ang kanyang mga mata sa dalaga. Nagtataka kung bakit ito nagsisinungaling. Why does she need to lie about it? Ramdam ko naman na ako ang first kiss niya. Is she feeling so shy? Aniya sa kanyang isipan. At batid niyang siyang unang umangkin sa labi ng dalaga. Sabay na pangiti at proud na proud sa sarili. I love her lips. Virgin lips really taste the best. Parang gusto ko pa siyang halikan. Dugtong niya na may sigla sa kanyang puso. Nang sumapit ang gabi ay naghanda si Lexi ng kanyang kama upang matulog nang biglang dumating si Leonardo. Ang kanyang mga mata ay agad na naging mapanuri. At nilakbay niya ang kabuuan ng binata mula ulo hanggang paa. Leonardo, bakit mo dala ang kumot mo? Bakit dala mo ang unan mo? Di ba kwarto ko to? Utal-utal niyang tanong rito. At walang habas na, humiga si Leonardo sa kama ng dalaga. Dito ako matutulog. Anunsyo nito. Kung ganon, palit tayo ng kwarto? Tanong niya at nagsisimula na siyang makaramdam ng kakaiba. Ewan ba niya pero parang may mangyayaring labag sa kalooban niya. Bumangon ang binata at naupo sa kama at deretsahang tinitigan nito ang dalaga. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay agad na umiwas si Lexi. At hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Gawa ng mga halik nito kanina. I will sleep here. Ano? Dito ka matutulog? Bakit? Paano? Hindi pwede. Babae ka, lalaki ako. Ay hindi. Lalaki ako, babae ka.
Hindi, mali. Babae ako, lalaki ka. Hindi tayo pwedeng magsama sa iisang kama. Kasalanan yun, alam mo ba? Maraming disgrasya. Maraming kababalaghan ang mangyayari. Taranta niyang sambit. At kulang na lang ay tumalon siya sa bintana makalayo lamang sa binata. Hold on. Kalma, Lexi, kalma. Awat ni Leonardo sa dalaga at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Lexi, breathe in, breathe out. Lexi, kalmahan mo lang, okay? Alright, listen to me, Lexi. Saad niya at nagpakawala ito ng malalim na hininga. Lexi, dito lang ako matutulog. Pero bakit nga? May sariling kwarto ka naman. Delikado kung magkasama tayo sa iisang kama. Aniya rito. Lexi, listen. I bring no harm. Hindi ako mapanganib. Tsaka, anong pinagsasabi mo na disgrasya? Wala naman akong dalang kutsilyo para tapusin ang buhay mo, hindi ba? Wala kang ang dalang kutsilyo pero may pangbayo ka. Baka ito na yung tinatawag nilang madedisgrasya ka sa rumaragasang Aniya, at agad niyang natikom ang kanyang bibig nang makita niya ang pagkunot ng noo ng binata. Ano bang pinagsasabi ko? Aniya sa kanyang isipan, at kagat-labing umiwas ng tingin sa binata. Pangbayo? What do you mean by pangbayo? Lexi, what are you talking about? Rumaragasang what? Wala, kalimutan mo na. Ano kasi, wala, huwag mo nang isipin. Sagot niya, at hindi pa rin nawala ang kunot sa noo ng binata. Lexi, what are you thinking? Tell me, rumaragasang, what do you mean by that? Walang ideya nitong Saad, at namilog ang bibig ng binata sa naisip niya. Oh, hell no. Bigkas nito. Dahan-dahang ibinaba ng binata ang kanyang tingin sa kanyang pagkalalaki. Habang si Lexi naman ay napawi ang ngiti niya. Sa itsura ng binata ay batid niyang naintindihan nito ang nais niyang sabihin kanina. Do you mean this? Natatawa nitong bigkas. At mas nilamon na ng hiya ang dalaga nang ituro pa nito ang ibaba nito. Huwag mo nang ituro! Huwag mo nang sabihin! Pakiusap niya, at parang matutunaw na siya sa hiya. Humagalpak ng tawa ang binata na parang wala itong katapusan. At ang halakhak nito ay tila abot sa kabilang baryo. Oh, Lexi, you mean you're scared of this? Lexi, it's not dangerous. Actually, it's a good pet. Pangaasar ng binata, tuwang-tuwa siya sa pamumula ng dalaga. Tama na, ayoko na Leonardo. Tumigil ka na. Nahihiyang saad ni Lexi. At tinakpan pa niya ang kanyang magkabilang tenga upang huwag marinig ang nakakainis na tawa ng binata. Lexi, it tastes good if you wanna try it. Patuloy nitong pangaasar. Hindi na natiis ni Lexi ang kahihiyan na nag-uumapaw sa kanyang damdamin. At agad na sumagi sa kanyang mga mata ang isang bote ng lotion. Kinuha niya ito at itinago sa kanyang likod. Ano, titigil ka o hindi? Mapagbanta niyang tanong dito. Ngunit patuloy lang siyang tinatawanan ng binata kaya't walang pagsisisi na inihagis niyang isang bote ng lotion. At kasabay nito ay ang paglagapak nito sa ulo ng binata. Lexi, what the? It hurts. Masakit na bigkas ng binata at sa muling pagtingin niya sa dalaga, ay may hawak na itong perfume. Oh God, Lexi, mas masakit yan. Kumalma ka lang. Alo niya sa dalaga, at agad na umamo ang mukha nito. Ano, titigil ka o hindi? Pagbabanta niya rito. Okay, fine. Titigil na. I won't laugh anymore. Just please, ibaba mo na yan. Patuloy niyang alos sa dalaga at mahinahon niyang hinawakan ang kamay nito at kumuha ng bote mula rito. Oh God, ikaw pala ang mapanganib. Naway nawat kailangan ko nang mag-ingat sa'yo. Patuloy niyang bigkas at nakahinga na siya ng maluwag ng huminahon na ang dalaga. Bakit ka nga matutulog dito sa kwarto ko, Leonardo?
Hindi naman natin kailangan na magtabi, hindi ba? Acting lang to. Kaya wala tayong dapat ikabahala, hindi ba? Lalo na't naniniwala naman sila na okay tayo. Na mahal natin ang isa't isa. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. I mean, pasulpot-sulpot si Papa kagaya kanina. We don't know kung anong laman ng utak niya. Kaya mas mabuting mag-ingat tayong dalawa. Well, kung hindi ka komportable na katabi ako, I can sleep naman sa sahig. Sagot niya at masinsinan niyang tinignan ng dalaga. Sige, sa kama na ako, sa sahig ka. Mas okay na yun para sigurado kung walang mangyayari. Mapusok daw ang mga lalaki, sabi ng karamihan eh. Kaya mas mabuti na ang sigurado. Ani at agad silang nagkasundo. Kasalukuyang nakahiga ngayon si Lexie sa kama at handa nang matulog habang si Leonardo naman ay nasa sahig. Bagaman maganda ang kanyang tulugan ay hindi niya rin magawang matulog dahil panayang paglilimbang-limbang ng binata. Leonardo, okay ka lang ba dyan? Naawa niyang tanong rito. Yes, I'm good. I'm okay. Don't worry about me and get your sleep. Sagot niya sa dalaga. Habang si Lexie naman ay hindi kumbinsido sa sagot ni Leonardo. Mayaman ito at sanay sa malambot na kama. At tiyak niyang masakit ang likod nito sa matigas na sahig. Leonardo, lipat ka na rito sa kama. Nakokonsensya niyang wika rito at napatingin ng binata sa kanya. Are you serious? I am good here. Nothing to worry. Sagot nito. Sige na, halika na rito. At dito ka na sa kama matulog. But you're not comfortable to sleep with me. Tura nito sa dalaga. Oo, kaya hahatiin natin ang kama. Ani at nilagay ang malaking unan sa pagitan nilang dalawa. Dito ka sa kabila at dito ako sa kabila. Nasa iisang kama tayo pero hindi naman tayo literal na magkatabi, hindi ba? Kaya okay lang to. Ani at hindi na tumutol sa kanya si Leonardo. If that's how you wanted it to be, then fine. Sagot nito at humiga na sa kama. Hindi naglaon ay sabay na nakatulog ang dalawa ng mahimbing. Nang biglang sa kalagitnaan ng pagkahimbing ni Leonardo, ay may tila kung ano ang kumikiliti sa kanyang ilong, at tila may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Kaya't niyakap niya ito ng kay higpit. Subalit habang yakap niya ito ay naramdaman niyang parang daliri na makulit ang nakatutok sa kanyang ilong, dahilan upang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. At laking gulat niya sa kanyang namulatan. What the? A foot? Bulalas niya sa kanyang sarili at kinuha ang paa ng dalaga na nakadantay sa kanya. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat ng makita niya ang posisyon ng dalagang nakabaliktad at ang mas masakla pa ay nakayakap pa ito sa kanyang balakang. Ngunit ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang pagkalalaki. This girl, she's a brat. Bakit kasi sa lahat ng pwedeng yakapin ay yung pagkalalaki ko pa? Konsumisyon niyang saad at nagsisimula ng uminit ang kanyang pagkalalaki. Akala ko ba, takot siya sa rumaragasa pero look at her now. She's like petting my snake. Oh girl, ayaw kong magkasala. Aniya sa kanyang sarili at dahan-dahang kinuha ang kamay ng dalaga mula sa kanyang ahas. Nang matagumpay itong nakuha ay bumaligtad na rin siya upang iwasan ang hindi nakakaayang posisyon. Tumagilid siya at pinagmasdan ang mukha ng dalaga at napagtanto niya na kay amo pala ng mukha nito. Maganda at inosente. Maliit ang mukha na may mahabang pilik mata. Maliit at matangos na ilong. At may hugis puso na labi. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, ay hindi niya namamalayang kusa na palang gumalaw ang kanyang kamay. At tila may isip itong humaplos sa malambot na labi ng dalaga. Nang mapansin ang ginawa ng kanyang sarili, ay agad niyang inilayo ang kanyang kamay mula sa dalaga at hinawakan ang kanyang pagkalalaki. Huminahon ka, kaibigan. Tulog ang babaeng pinagnanasaan mo at para kang nagnanasa sa hanging malamig. Aniya sa kanyang sarili
habang pinapakalma ang kanyang galit na pagkalalaki. Iniling-iling niya ang kanyang ulo upang iwaglit ang naglalarong kabulastugan sa kanyang isipan. Hirap na siyang kontrolin ang init ng kanyang katawan. At walang ibang babae ang nagpainit nito sa loob ng mahabang panahon, kundi si Lexi lamang. Sabay sumagi sa kanyang isipan ang paghalik niya sa labi ng dalaga kanina. No, I should not be thinking that. Aniya sa kanyang sarili. Ngunit muling bumalik sa kanyang isipan ang umaalog na bundok ni Lexi kanina habang buhat-buhat niya ito. Oh my Lord! Aniya, at agad na hinawakan ang mukha ng dalaga. At maingat na siniil ng halik ang labi nito ng kaidiin. Tulog na tulog si Lexi at wala itong kaalam-alam sa ginagawa ng binata. Habang si Leonardo naman ay pawis na pawis. At habol ang kanyang hininga sabay, tumayo mula sa kama. At agad na naligo. Nang kumalma ang kanyang sarili, ay agad siyang nagpatuyo ng kanyang buhok. At agad na bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan ay unti-unting nagising ang dalaga. Ngunit kay bigat pa ng mga talukap sa mata niya. At tila kay sarap amuyin ng isang humahalimuyak na amoy na sumasagi sa kanyang ilong. Kaya't isinubsob niya ang kanyang muka sa kung anong matigas. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay labis siyang nagulat. Nang mapagtantong, yakap-yakap niya ang binata. "Bastos! Manyakis!" Sigaw niya. At agad na lumagapak ang pisngi ng binata at gulat itong nagising. Hoy, bakit mo ko sinampal? Ta kanyang tanong rito, at hindi alam ang kanyang kasalanan. At nakita na lang niya ang dalaga na yakap ang sarili nito. "Bastos ka! Pinagsamantalahan mo ko, hindi ba? Buong gabi, buong magdamag ay hawak mo ang katawan ko, hindi ba?" Pagbibintang nito at napailing ang binata. Wala akong ginawa sa'yo. It's only in your head. Look at yourself. Kompleto naman ang suot mo, hindi ba? It's you who molested me nga eh. Pagtatanggol ng binata sa kanyang sarili. At napanganga ang dalaga. "Ako? Minulestya ka? Ang kapal mo rin eh, no?" It's true. You hugged me all night. At ilang beses kong tinanggal ang kamay mo sa katawan ko. Pero paulit-ulit mo akong niyayakap. Ang kulit mong matulog. Para kang electric fan na ikot ng ikot. You even hold my snake while hugging my hips. Pagtatapat ng binata at natahimik ang dalaga. Alam niya sa kanyang sarili na may kakulitan siya kung matulog. Pero hindi niya sukat akalain na aabot sa ganon ang gabi nila ni Leonardo. "Nagawa ko yun?" Yes, you did. Sagot nito sa kanya. "I'm sorry, hindi ko sinasadya. Kung ganon, sa sofa na lang ako mamaya." Paumanhin niya rito. Lexi, I don't accept sorry. You molested me, accused me, and slapped me. Hindi sapat ang sorry mo. Sagot nito habang dahan-dahan itong humahakbang palapit sa dalaga. Habang ang dalaga naman ay panay ang kanyang pag-atras. Hanggang sa napagtanto niyang padar na pala ang nasa kanyang likuran. Kaya't anuman ang gawin niya ay wala na siyang mapupuntahan. Sunod-sunod siyang napalunok ng kanyang sariling laway. Lalo nang isandal ng binata ang siko nito sa pader. At iniyuko pa nito ang ulo nito. At ngayon ay halos wala ng isang dangkal ang pagitan ng kanilang mga muka. "Leonardo, ano bang ginagawa mo?" Utal-utal niyang tanong dito. Ngumisi ang binata at ang mga titig nito ay kakaiba. Kiss me. Walang pakundangan itong utos sa dalaga. "Ano? Anong kiss me? Ako ba pinagloloko mo?" I am not. Do you think nagbibiro ako? Libre mong hinawakan ng pagkalalaki ko. And now you're telling me to have your kiss for free? That's unfair. Sagot nito. "Leonardo, alam kong Hindi na naituloy ng dalaga ang nais niyang sabihin nang siilin siya nito ng mainit na halik. Mga halik na tila ay ginagalugad pati ang kailaliman ng kanyang dila. At kusang napapapikit ang mga mata ni Lexi sa bawat pagsiil nito.
Habang si Leonardo naman ay tila ayaw tumigil sa kanyang pananalakay sa dalaga. Pekeng asawa niya lang si Lexi. Pero ang gusto niya ay ang ninanais pa higit doon. Gusto niyang maangkin ng dalaga at gusto niyang kunin ang lahat dito. Ngunit gumulo lang ang kanyang isipan nang maalala ang babaeng tangi niyang ninanais. Sa isang igla pang mainit na halik ay biglang lumamig. Nagtatakang napatitig naman si Lexi sa binata kung bakit kay bilis magbago ng emosyon nito. Kanina ay parang gusto nitong higupin ang lahat sa kanya. Ngunit sa mga mata nito ngayon ay nakikita niya ang isang lalaking nangungulila sa iba na siyang nagpasikip sa kanyang dibdib. Sabay sinampalang binata ng kay lakas at kay bilis na nag-walk out. Lexi, sandali Lexi. Tawag niya sa pangalan ng dalaga ngunit hindi na siya nito nilingon. Habang pababa ng hagdan si Lexi, ay hindi niya maiwasang umiyak. Hindi dahil hindi niya gusto ang halik na yon, kundi parang para sa iba na kalaan ng mga halik nito. Halik na para sa ibang babae. Nang marating ang hardinay, tumigil ang dalaga, hawak ang kanyang dibdib. Hindi tama itong nararamdaman ko. Bakit pakiramdam ko ay gusto kong para sa akin lang ang halik na yon? Bakit parang gusto kong ako na lang ang babaeng yon? Leonardo, alam kong walang totoong tayo pero bakit ginugulo mo ang puso't isipan ko? Bakit ako nasasaktan ng ganito pagdating sa'yo? Bakit palagi mong inaangkin ang labi ko? Saad niya sa kanyang sarili at dinama ang hanging malamig na tila nakikisalo sa kanyang kabiguan. Habang sa kabilang banda naman ay pasalampak na naupo si Leonardo sa kama at sabunot niya ang kanyang sariling buhok. Maging siya ay naguguluhan sa kanyang damdamin. What have I done? Hindi dapat nangyari yun. But it's hard. When it comes to Lexi, I can't control myself. I feel like I want her. I want everything about her. I want her touch. I want her arms all over my body. Tracy, please come back quick before I lose my mind. Saad niya sa kanyang isipan at nalilito kung sino ang tinitibok ng kanyang puso. Sa nangyari halos anino lang ang dalawa at hirap magtagpo. Tipong bawat titigan nila sa isa't isa ay nakakapaso. Gusto nilang mapalapit sa isa't isa pero nasa loob nila ang pagkatakot para magsimula. Habang nasa veranda si Leonardo, lingid sa kanyang alaman na palihim siyang pinagmamasdan ni Lexi. At agad nitong napansin ang hawak nitong bracelet. Isang bracelet na parang may malaking kinalaman sa puso ng binata. Sabihin mo Leonardo, ano ba para sa iyong bracelet na yan? Sino bang hinihintay mo? Wika ni Lexi sa kanyang sarili habang may kirot sa kanyang puso. Kanina pa nakatambay si Lexi sa hardin at wala siyang ganang pumasok dahil tiyak niyang magkukrus lang ang landas nila ng binata. Ma'am Lexi, gabi na po. Ayaw niyo po bang pumasok? Agaw atensyon ni Fe sa kanya. Mamaya na po Aling Fe. Sagot niya at akmang tatalikod na nang tawagin niya ang pangalan nito. Aling Fe, sandali. Ano po yun ma'am? Pwede ba kitang matanong kahit sandali lang? Oo naman, tungkol saan? Tanong nito at nilapitan siya ng dalaga. Aling Fe, nagtataka lang ako. May minahal na ba ng totoo si Leonardo? Minsan kasi nakikita kong nakatitig siya sa bracelet na lagi niyang dala. Ano bang meron sa bracelet na yon? Special ba yon? Tugon niya rito. Ah, iyon ba? Naku ma'am, mahalaga ang bracelet na yon para kay sir. Pag-aari iyon ni Ma'am Tracy eh. Sagot nito. Tracy? Sinong Tracy? Siya po ang babaeng minahal ni Sir. Simula pagkabata ni Sir ay wala siyang ibang minahal, kundi si Ma'am Tracy lang. Ang bracelet na yan ay ang pangako ng dalawa sa isa't isa na magpapakasal balang araw at palagay ko ay mahal nga nila ang isa't isa. Sagot nito. Sa narinig ay nasaktan si Lexi at nakadama ng pagsiselo sa naturang babae. Sa isip niya ay napakaswerte nito
At ito ang minamahal ng binata. Hindi kagaya niya. Alam niyang wala pero umaasa na baka meron. Hindi niya mapigilan na mahalin ng lalaki. Lalo na't ito ang unang lalaking nagparamdam ng init sa kanyang damdamin na kailanman ay hindi niya kayang limutin. Aling Fe, kung mahal nila ang isa't isa, bakit hindi na lang silang nagpakasal? Tanong niya rito. Noong bata pa sila ay parang hindi mapaghiwalay si Sir at si Tracy. Ang kaso, habang lumalaki silang dalawa ay parehong mga tagapagmana, ay nagkaroon sila ng kanya-kanyang buhay. Si Sir ay nakatuon pa rin ang kanyang damdamin kay Tracy, habang si Tracy naman ay abala sa negosyo nito. Mga 5 taon na ring hindi nagkikita ang dalawang yan, kaya hanggat ngayon ay umaasa rin si Sir Leonardo na muling bumalik si Tracy at muli silang magsama. Patuloy nitong kwento at nangilid ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Ganun ba? Nakakalungkot naman ang nangyari sa kanilang dalawa. Sana ay muli silang magkita. Turan niya at kahit kay sakit nito sa kanyang dibdib. Ma'am Lexie, okay ka lang po ba? Umiiyak ka po ba? Takang tanong ni Fe, nang mapansin ng tila mga luha sa gilid ng mata ng dalaga. Agad naman iyong pinahid ni Lexie upang itago ang sakit na kanyang nararamdaman. Wala po ito, Aling Fe. Inaantok na siguro ko kaya ganito. Sige po, papasok na ako. At ikaw din po. Pagsisinungaling niya. At agad na pumasok sa loob ng mansyon. Nang marating ni Lexie ang silid niya ay agad niyang binuksan ang pintuan. Nang marahan upang huwag magising ang binata. Ngunit laking gulat niya nang nakaupo ito sa kama na parang hinihintay siya. Gising ka pa pala, bakit hindi ka pa natutulog? Agad niyang wika rito upang maiwasan ang pagkailang. Why are your eyes so red, Lexie? Nahahabag nitong tanong sa dalaga at pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng pagluha nito. O wala lang, napuwing lang ako. Pagsisinungaling niya rito. At dinaanan ng binata ngunit agad nitong hinawakan ang kanyang kamay. Bitawan mo ako, Leonardo. It's me. Ako ba ang dahilan ng pagluha mo? Tanong nito sa kanya at pilit niyang iniiwasan ang mga mata nitong naaawa lamang sa kanya. Hindi, sabi ko nga hindi ba? Napuwing lang ako. Patuloy niyang pagsisinungaling dito. Tumayo ang binata sa kama. At sa bugso ng damdamin ay agad niyang niyakap ang dalaga ng sobrang higpit. At ang mga yakap na iyon ang nagparamdam kay Lexie na wala siyang lugar para sa bisig nito at hindi na niya mapigilan ang lumuha. Sabay kumawala sa mga yakap nito. Leonardo, ano bang nangyayari sa'yo? Bigla-bigla ka na lamang yumayakap. Patay mali siya niyang bigkas at patagong pinunasan ng kanyang mga luha. Lexie, I'm sorry. I'm sorry para saan? Para sa halik na yon? Okay lang, deal natin to hindi ba? Pera sa akin, tapos props mo ko. Sagot niya. Hindi kita props. You're my wife. Ay, oo, wife. Acting wife. Props nga, hindi ba? Sagot niya. Lexie, that's not true. You are not my props. Not true? Eh ano ang totoo? Totoo naman na props mo lang talaga ako. Kasi, ako itong si tanga na sumira sa kasal mo. Tapos dinala ko ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Tapos ganito. Talagang props mo lang ako kasi may hinihintay kang bumalik. Ano lang naman ako sa'yo ha? Wala. Bigkas niya. At hindi napigil ang kanyang damdamin na magsalita. Ano bang pinagsasabi ko? Ano bang karapatan ko para magsalita ng ganito sa kanya? Pinapahiya ko lang ang sarili ko eh. Aniya sa kanyang isipan habang hindi niya mapigilan ang pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Lexie, what are you talking about? Huwag kang umiyak, please. Ang totoo, hindi ko na alam kung bakit ako nagkakaganito pagdating sa'yo eh. Bigla kitang minahal, Leonardo. At hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahalin ka. Gulong-gulo na ako sa sarili ko. Kasi wala naman akong karapatang magalit.
Wala akong karapatan kasi wala namang tayo. Hindi naman totoong may tayo eh. Pero ang damdamin ko, Leonardo, nasasaktan dahil sa'yo. Siguro naman may karapatan akong masaktan, hindi ba? Kasi minahal ko ang taong may mahal ng iba. Patuloy niyang wika at hindi na niya naitago ang lahat na kanyang nararamdaman at umiling ang binata. Lexi, kahit ako, naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Maging ako ay hindi sigurado sa nararamdaman ko. Lexi, hindi ko na alam. I am waiting for someone else. Pero ang puso ko, hindi ko maintindihan ang puso ko dahil palagi kang hanap nito. Lexi, gusto kita. Palagay ko ay mahal din kita. Pagtatapat nito. Leonardo, makasarili ka. Hindi mo pwedeng ialay ang puso mo sa dalawang babae. Hindi mo pwedeng ibigay ang puso mo sa dalawang tao. At hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Oo, mahal kita. At gusto kong mahalin mo rin ako. Dahil yun ang gusto ng puso ko. Pero bago mo sabihing mahal mo ko, tanungin mo muna ang sarili mo. Kung totoo ba yung nararamdaman mo para sa akin. O nalilito ka lang. Ayusin mo ang sarili mo, Leonardo. At ganon din ako. Sad niya sa binata at muli itong tinalikuran. Sa buong gabi, hindi magkasamang natulog ang dalawa sa iisang kama. At doon naidlip si Lexi sa sofa. Habang sa kabilang banda naman ay hindi rin makatulog si Leonardo. Kaya't nagpasya siyang bumaba upang tignan ang dalaga. Tulog na tulog ito nang maabutan niya ito. At sa gilid ng mga mata nito ay may bakas pa rin ng mga luha. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha nito at nasasaktan siya habang pinupunasan ng mga luha nito. I love you, Lexi. I want to love you alone. Pero kailangan ko munang linawin ang lahat, lalong-lalo na ang sarili ko. Bigkas ng binata sa kanyang isipan at siniilito ng munting halik sa noo bago niya ito tinalikuran. Kinaumagahan ay para na namang mga anino ang dalawa at walang kibuan. Kahit nasa iisang hapag lang sila. Yung tungkol kagabi. Huwag na nating isipin ang kagabi, Leonardo. Kalimutan na natin yon. At kalimutan natin ang lahat. Ang kailangan lang naman natin ay muli mong makita ang dati mong mahal. At tapos na ang papel ko, hindi ba? Yun na lang iisipin natin. Agad niyang putol sa nais nitong sabihin. Pero Lexi, paano? Kagaya ng sinabi ko, kung ano man yung iniisip mo, kalimutan mo na. Sagot niya. Sa tingin ng binata ay hindi niya kayang kausapin ngayon si Lexi. At naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Kaya't sumang-ayon na lang siya rito. Okay. Tanging sambit niya sa dalaga. Mamayang gabi na ang opening ng hotel, kaya maghanda ka ng maaga. At kailangan natin na maging maaga sa hotel. Dugtong niya at tinanguan lang siya ng dalaga. Sumapit ang gabi ay kadarating lamang nina Leonardo at Lexi sa naturang hotel. At kaagad silang sinalubong ng Don. Oh, here is my lovely manugang with my son. Come here, Lexi, and I want you to meet one important person. Wika ng Don. At hinila siya nito papunta sa babaeng sinasabi nito. At nakasunod sa kanila si Leonardo. Lexi, meet Tracy. Para ko na rin siyang anak kaya nais kong makilala mo siya. Dugtong ng Don. Tracy? Tulalang bigkas niya sa kanyang sarili at napatingin siya sa mga mata ng dalaga. At ang mga mata nito ay nakabaling kay Leonardo. At ganun din ang binata. Nice to meet you, Lexi. Anito. At inilahad nito ang kamay sa kanya at malugod niya itong tinanggap. I heard ikaw ang asawa ni Leonardo, tama? And seeing him standing next to you ay masasabi kong ikaw nga ang asawa niya. Anito. At nahuhuli niyang panayang sulyap ng dalawa sa isa't isa. Tracy, kailan ka pa nakabalik? Rinig niyang tanong ng binata at mabigat ito sa kalooban niya. Ganoon ba talaga kahalaga si Tracy para dito? Anak, Lexi,
Tsaka Tracy, maiwan ko muna kayo rito ha. Kailangan ko pang humarap sa iba. Paalam ng Don at nginitian ito ni Tracy. Habang si Leonardo naman ay hindi nawawala ang mga mata nito sa dating minamahal. 1 linggo na akong nakabalik, Leonardo. Sagot nito. 1 linggo? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Well, I didn't tell you kasi gusto kong isurprise ka. Kasi alam kong magkikita naman tayo. Pero ako tong na-surprise. Seeing you with your beautiful wife makes me na hindi na ako. Sagot nito at bahagyang tumawa. Oh Lexi, huwag kang magalit sa akin ha. It was just a joke. Saad ni Tracy. At pekeng ngumiti si Lexi. Oo naman, joke lang yun. Close kayo noon pa. Sagot niya. Talaga? So you know about us? May alam ka sa amin ni Leonardo? Ha? Wala siyang nasabi sa akin at may nagkwento lang sa akin. Turan niya tila napapaso na siya sa kanyang kinatatayuan. At pakiramdam niya ay siya lang ang hadlang para magsama ang dalawa. Really? Wala siyang nakukwento sa'yo? Well, hayaan mo't kwentuhan kita. Nung mga bata pa kami, I and Leonardo promised each other na kami ang magpapakasal. Ganyan namin kamahal ang isa't isa. But look at him now. He married a woman like you na, maganda at elegante. It makes me feel so insecure. Tuloy na iba na ang mahal niya. Dati, umiiyak pa siya kapag umaalis ako Kwento nito. Tracy. Saway ng binata sa dalaga at tumigil ito. I'm sorry, napasobra yata yung kwento ko. Anito at hinaplos ang braso ni Lexi. Hindi, ayos lang Tracy. Sagot niya at pilit na ngumiti. Close na close talaga kayo sa isa't isa at palagay ko ay kailangan niyo munang mag-usap. Maiwan ko muna kayo ha, may pupuntahan lang ako. Paalam niya at dali-daling iniwan ang dalawa. Dahil sa pighating kanyang nararamdaman, ay hinayaan lang ni Lexi ang kanyang mga paa kung saan siya nito dalhin. At natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang tahimik na hardin. Walang tao sa paligid, kaya't umiyak siya ng umiyak. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya masasaktan. Pero heto siya, umiiyak at nasasaktan mag-isa sa lalaking hindi siya ang mahal. Ganoon pala ang pag-ibig, kay hirap kontrolin, lalo na kung ang taong mahal mo ay batid mong hindi ikaw ang pipiliin. Nang mapagod sa kakaiyak ay bumalik na si Lexi sa loob. Ngunit hindi na niya mahagilap si Leonardo. Kaya't hinanap niya ito sa buong party. Ngunit hindi niya ito mahagilap. Kaya't patuloy niya itong hinanap. Sa isang dulo at madilim na parte, nakita niya ang dalawa na magkayakap. At muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga paa ay muling tumakbo sa lugar na walang makakakita sa kanya. At hindi sinasadyang nabangga niya ang Don. Papa, ikaw po pala. Pasensya na po. Paumanhin niya rito. Lexi, are you crying? Hindi po, wala po to. Tanggi niya ngunit hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Come with me, Lexi. Tanging sambit nito at hinila siya papunta sa isang pribadong silid. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Lexi sa sofa. At hindi niya na maitago ang kanyang mga luha dahil kitang-kita ito ng Don. Lexi, why are you crying? Tell me. Saad nito at umiling ang dalaga. Wala po to, Papa. May naalala lang ako. No, hindi yan wala lang. Is it because of my son? Tanong nito at napatitig ang dalaga sa Don. Alam niyang alam nito ang dahilan. I see. Dahil nga ito sa anak ko. What's the problem, Lexi? Do you want to stop pretending now? Dugtong nito at gulat matang nagulantang ang dalaga. Alam niyo po ang buong katotohanan? Yes, from the very beginning. Nung umaacting kayo sa harapan ko, ay alam ko na ang totoo. Leonardo is my son, at alam ko kung kailan siya nagsisinungaling, at kung kailan hindi. Alam ko na noon pa ang tungkol sa pagpapanggap ninyo.
Kung ganun, alam mo rin po na hindi talaga ako buntis? Yes, alam ko. Kung ganun, bakit hindi mo ko pinarusahan o pinalayas? Because I want to see the result. And one more reason is, alam kong mabuti kang tao. And I want you to be my son's real wife. At kailangan mo pa rin akong bigyan ng apo. Pero hindi po akong mahal ng anak ninyo. Kung alam mo na po pala ang buong katotohanan, aalis na po ako sa mansyon ninyo. At ako na po ang bahalang magsabi kay Leonardo. Nandito na si Tracy, kaya hindi na ako dapat manatili. No, hindi ka pwedeng umalis ng ganyan kadali. Batid mong may pangalan kaming inaalagaan, Lexi. Kaya hindi ka pwedeng umalis. Isa pa, hindi kita papayagang umalis. Dahil ikaw ang gusto ko para sa anak ko. You're the one I want, kaya please, don't leave my son. I'm begging you. Naniniwala ako na mahal ka ng anak ko. Paano mo po yan nasasabi? He is my son and I know him. Give him a little time. At kung wala talaga, I will free you by myself and let you go back sa buhay na kinalakihan mo. Ito lang ang pakiusap ko sa'yo, Lexi. Manatili ka muna ng sandali pa. Pakiusap nito. Dahil sa pakiusap ng Don ay napilitan si Lexi na manatili pa. Kagaya ng sinabi ng Don, ay may mga pangalan itong iniingatan at hindi niya magagawang iwan ang mga ito sa kahihiyan dahil lang sa personal niyang nararamdaman. Simula sa party na yon, ay patuloy pa ring nagsama sina Lexi at Leonardo sa iisang bahay. Ilang beses siyang sinubukang kausapin ni Leonardo pero umiiwas siya rito. Kasalukuyang papasok ngayon si Lexi sa loob ng mansyon. Matapos niyang magpahanginang, bigla niyang nakita si Leonardo na paalis at tila parang nagmamadali ito. Aalis ako. Hindi mo ba ako tatanungin kung saan ako pupunta? Mag-ingat ka na lang. Malamig niyang turan dito. Simula noong muling nagkita sina Tracy at Leonardo, ay napapansin niyang madalas itong umalis ng gabi. At hindi niya na ito tinatanong dahil alam naman niya kung sino ang pinupuntahan nito. Upang mabawasan ang bigat sa kanyang damdamin, ay tinawagan niya ang kanyang dating kaibigan. Bianca, wala ka bang ginagawa? Club tayo. Usal niya sa kabilang linya at kaagad naman itong pumayag. Sa isang sikat na club ay nagkita si Lexi at ang dating kaibigan. Patay-sindi ang mga ito at kay ingay ng kapaligiran at halos hindi magkarinigan ng dalawa. Lexi, balita ko kasal ka na raw, totoo ba? Usisa nito. Hindi pa ako kasal. May ginagawa lang akong trabaho. Bianca, gusto kong magpakalasing, inom tayo. Hikayat niya rito at isang malaking ngiti sa labi ang sumilay sa labi ng kaibigan niya. Gusto ko yan. Broken-hearted ka ba? Tanong nito. Gusto ko lang magwala. Tanging sagot niya rito. Sa naturang maingay na lugar, ay nilunod ni Lexi ang kanyang sarili sa alak at nagpakalasing. Umindak siya sa dance floor at doon inilabas ang lahat niyang hinanakit. Nang pagpawisan ay akmang kukuha na sana siya ng wine, nang biglang naunahan siya ng isang lalaki. Nang tingalain niya ito ay nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan si Leonardo. Dalawang kinuha nitong wine, kaya't batid niyang may kasama ito. Lexi, why are you here? Gulat na tanong sa kanya ng binata at mapakla niya itong nginitian. Nandito ka rin naman, hindi ba? Nagtanong ba ako? Don't play games with me, Lexi. Sino bang kasama mo dito, ha? Dalawang wine mo. Tinanong ko ba kung sino ang kasama mo? I want to enjoy kaya ako nandito. Kung sino man ang kasama ko, wala kang pakialam. Anong walang pakialam? I care because you're my wife. Your fake wife, yes. Lexi, don't do stupid things here, okay? Wala kang pakialam kung anong gagawin ko rito. Kaya sige na, umalis ka na. At bumalik ka na sa kung sinong kasama mo. Turan niya rito. I will keep my eye on you. Sagot ng binata na para ba itong nagbabanta.
Nang umalis si Leonardo ay palihim itong sinundan ni Lexie ng tingin. At doon niya napagtanto na si Tracy pala ang kasama nito. Ang makitang nag-e-enjoy ang dalawa habang kausap ang isa't isa ay tila isang punyal sa kanyang dibdib. Sa bigat ng kanyang nararamdaman ay ibinuhos niya ang kanyang hinanakit sa sayaw at isang binata ang lumapit sa kanya. You gone wild, miss. Can I have you tonight? Interesadong tanong nito. Saktong lumingon si Leonardo sa kanya at nais niyang patunayan dito na kaya rin niyang gawin ang ginagawa nito. Kaya't maliman ay hinalikan niya ang hindi kilalang lalaki sa labi nito. Of course, handsome. Sagot niya kahit walang balak na sumama rito. Kitang-kita naman ni Leonardo ang lahat at ang mga mata nito ay biglang naningkit. At kay laking mga hakbang ang ginawa nito palapit sa kinaroroonan nila ng binata. Hands off my wife. Dumadagundong na wika ni Leonardo at malakas na tinulak ang binata. What's your problem, man? Galit na sambit ng lalaki. What's my problem? You're kissing my wife. Anunsyo nito at akmang susuntukin siya ng lalaki. Nang bigla niya itong inunahan at bumulagta ito sa sahig at ibinaling niya ang atensyon kay Lexie. Uuwi na tayo. Mariin itong wika habang mahigpit na hawak ang kamay ng dalaga. Ayoko, hindi ako sasama sa'yo. Kapag sinabi kong uuwi tayo, uuwi tayo. May otoridad na sambit ng binata tsaka persahang isinalampak sa loob ng kotse si Lexie. Hindi ako sasama sa'yo, Leonardo. Matapang niyang palag. Akmang bubuksan pa sana niya ang pintuan ng kotse nang bigla itong pinigilan ng binata. Lalabas ka? No. Hindi kita hahayaang gawin kung ano man ang ginawa mo kanina. Galit nitong wika at pinaandar ang kotse. Habang nasa biyahe ay patuloy pa ring nagtatalo ang dalawa at walang balak na magpatalo sa isa't isa. Itigil mo ang sasakyan, Leonardo. Isabing itigil mo eh. You're not going anywhere. Sagot ng binata. Nang marating ang mansyon ay padabog na lumabas ng kotse si Lexie. At ganon din si Leonardo. Lexie, let's talk. Ano bang pag-uusapan natin? Wala tayong dapat pag-usapan. Masaya ka sa kasama mo. Kaya dapat, hinayaan mo lang din akong magsaya. Sagot niya rito. Hayaang magsaya? What do you mean by hayaan na magsaya, ha? Like how you kissed that man? The heck, Lexie. Naroon ako, nakatingin sa'yo. Nandoon ka nga pero sino bang kasama mo? Di ba ang babaeng mahal na mahal mo? Kaya't bakit ang bigat-bigat ng loob mo kung may kasama o may hinalikan akong iba? Pasaway ka. Hindi ka ba makikinig sa akin? If not, let's talk inside our bedroom. Mabagsik nitong sambit. Sabay hinila ang dalaga sa kwarto at inihagis ito sa kama. Hindi na makapagsalita si Lexie nang makita niyang hinuhubad ni Leonardo ang damit nito at tumambad sa kanyang mga mata ang matipuno nitong katawan. Anong gagawin mo, Leonardo? Anong gagawin ko? Aangkinin ka. Hindi ba halata? Diyan ka magaling. Ang halikan ako nang walang paalam. Ang halikan ako kahit wala ka namang nararamdaman para sa akin. Sinong nagsabi sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo? I love you, Lexie. Pero hindi ko magawang ipaliwanag sa'yo ang sarili ko. Kasi iniiwasan mo ko. At si Tracy, wala kaming relasyon, alam mo ba? Sinungaling. Doon sa hotel opening, di ba yakap mo siya? Yes, at alam kong nakita mo yon. Niyakap ko siya dahil napagtanto ko na hindi ko na siya mahal. Dahil ikaw na peke kong asawa ang mahal ko. Tracy is a married woman, Lexie. At kasal din ako sa'yo. Tingin mo, maniniwala ako sa'yo. Eh siya nga ang kasama mo kanina. Kung wala kayong ugnayan, bakit kasama mo siya? Kasama ko siya para sa isang importanteng business investment. At kasama ko siya dahil nais kong magtanong sa kanya kung paano magpaliwanag sa isang babaeng walang ibang nalalaman kundi mag-akusa at masaktan sa sarili niyang iniisip. Ilang beses kong sinubukan na kausapin ka pero
Iniiwasan mo ko at galit ako sa'yo. Do you know why? Because you're mine and you love me pero hinayaan mong dampian ng ibang lalaki ang mga labi mo. And it drives me crazy. Nito. At walang paalam na hinalika ng labi ng dalaga. Leonardo, bitawan mo ko. Huwag mo kong hawakan. Awat niya rito at pilit itong itinutulak. Ngunit pinakulang ng mga kamay nito ang kanyang kamay sa kama. Buburahin ko ang bakas ng lalaking yun sa labi mo. Rinig niyang usal nito at patuloy sa pananalakay. Hindi makagalaw si Lexi at patuloy siyang sinisiil ng binata ng isang halik. Nakahihirap tanggihan at labanan. Halik na nakikiusap na tugunan. Ang kanyang pagpalagay unti-unting nawawala at kusang yumapos ang kanyang mga braso sa leeg nito. At malugod na tinanggap ang mga halik nito para sa kanya. Ang kamay at labi ng binata ay malayang naglakbay sa katawan ni Lexi. Hanggang sa unti-unti na silang tinangay ng kanilang damdamin. At ang gabing iyon ay ang naging una nilang honeymoon. Kinaumagahan ay maagang nagising si Lexi. Ngunit sa kanyang pagmulat ng mga mata, ay wala na si Leonardo sa kanyang tabi. Akmang magbibihis pa sana siya nang biglang bumungad sa kanyang mga mata ang dalawang panauhin kasama si Leonardo. Papa, Tracy? Gulantang nabigkas sa mga ito. Napataas naman ang kilay ng Don dahil hindi mahirap sabihin na sa itsura ni Lexi ay nadali ito ng anak niya kagabi. I'm sorry, Lexi. I tried to stop them but Tracy called me in the middle of the night and she was worried sa inyo ni Leonardo. Actually, kagabi pa sana kami pupunta rito pero pinagpaliban ko muna. Well, okay naman kayo ni Leonardo kaya hahayaan muna namin kayo ni Tracy na mag-usap. Uwi ka ng Don bago ito umalis kasama ang anak. Habang si Tracy naman ay pumasok na sa loob ng kwarto. Lexi, I want to say something. Walang kami ni Leonardo at I am sorry, Tracy. Putol niya sa sasabihin nito at natahimik si Tracy. I'm sorry kung ganun ang reaksyon at ginawa ko kagabi. Pinaliwanag na sa akin ni Leonardo kaya nahihiya ko sa sarili ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Umakto ka lang naman na akma sa nararamdaman mo. Pero talagang wala kami. Yun na nga umakto lang kasi ako base sa nararamdaman ko. Ni hindi ko pinagbigyan si Leonardo na kausapin ako at hinayaan ko ang sarili ko na mabulag sa sarili kong isip. Sarili ko lang din ang sinasaktan ko pala. Paliwanag niya. You don't have any fault. Babae ka. And that's our nature. Mahilig tayong magduda. Mahilig mag-isip ng kung ano-ano na ikakasakit lang din natin. We are women, and that's our specialty. To hurt our own self. Lexi, I want to be friends with you. Pwede ba? Uwi ka nito sa kanya at nginitian niya to. Of course, friends? Aniyati nilahad ang kanyang kamay dito at malugod itong tinanggap ni Tracy. Nang makababa ang dalawang babae, ay agad na lumapit si Leonardo kay Lexi. Naliwanagan ka na ba? Tanong nito sa dalaga at nahihiyang ngumiti si Lexi rito. It's okay. I have my own fault too. I love you, Lexi. And please, listen to me too naman sometimes. Because it's okay na ako ang masaktan. Wag lang ikaw. At ayaw kong masasaktan ka sa sarili mong iniisip. Dahil I hold responsibility to your emotion and tears. I don't want you to cry, Lexi. If you're hurt, slap me and do whatever you want. Just please don't cry. Anito sa dalaga at niyakap siya ni Lexi. Hindi na mauulit, Leonardo, at makikinig na ako sa'yo. Mahal din kita. Sagot niya at naglapat ang kanilang mga labi. Ang pagmamahal ni Lexi at Leonardo ay dinala sa totoong kasalan. Tipong dinala sila ng puso nila sa simbahan. At hindi lang dahil sa isang pagkakamali. Hindi rin nagtagalay na buntis si Lexi sa unang anak nila ni Leonardo.
May kasabihan na tamang hinala ang mga babae. At kung anong hinala ito ay siya ring totoo. Ngunit huwag kaliligtaan na baka nabulagan ka lamang sa sarili mong nararamdaman. Importanteng matutunan natin, lalo na tayong mga kababaihan ng makinig sa kabiyak natin sa buhay. Minsan kasi sa sobrang pagdududa natin, ay siya ring nagdudulot ng sakit sa sarili nating damdamin. Malaya tayong masaktan pero huwag nating hayaan na bulagin tayo nito at gawing bingi. Dahil hindi lahat ng duda mo ay tama at makatwiran. Wakas. 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 Wakas.